Yan, mag-update tayo para sa ating kalabasa. At napatubo natin lahat ng 4 na pirasong kalabasa na ating itinanim dito. So, ayan. In preparation sa ating pag-transplant sa lugar kung saan na tayo permanenteng maglagay. Ayan. Update sa ating mga tinanim dito. Ayan na nga. Gumawa na ako ng butas dito. At nilagyan ko siya ng tubig. 2, 3, 4. So, ayan. Ang gagawin lang natin dyan ay ipa-absorb natin ang tubig. Oops. Yan ang isa. Tapos ito naman ang isa. At ito ang pang-4. So, ayan. Dito natin sila ilagay sa kanilang place na. Yan. Ito na ang perfect time kung saan tayo mag-replant na at mayroon na nga tayong nakaprepare dyan na lalagyan natin. So, ayan. Ready to replant na tayo. So, ayan. So, 1, 2, 3, at 4. So, yan ang ating replanting na tayo. Sa pag-replant, easy lang yan. Yan. First thing na gagawin natin, meron na tayo ditong na sok na mga yan, magiging pampataba natin yan. Ang tinanggal natin dito sa yan, dyan natin tinanggal. Marami kasing mga anong tawag ng gabok na kahoy. Ang gagawin natin dyan, basa. Ikaw giblagi. Yan. Ito na bali yung ating nilagay na mga pampataba natin. So, ipalagay natin yan dyan una. Dito sa putas. Ay, shucks! Dito naman, sa kapila. Next. Di ba 4? Ayan tayong 4 na nilagay. Yan. Next na gagawin natin ay ang pag-mix. Yan. Tanggalin natin yan dito ng dahan-dahan. With soil. Next, ilagay natin dyan.
Dahan-dahan din. At lagyan natin siya ng mga damo-damo. Focus mo sa loob. So, ang inyong nakikita dito ay ganyan. So, kung magdilig tayo, easily mag-absorb ang ating tubig dyan. So, ganito ang style natin. Yan. And, sa pagtubo niya, dahan-dahan nating lagyan din ng mga damo-damo dyan sa baba niya. So, yan ang ating first. Dahil sa apat, go on tayo sa second. So, ganyang process lang. Siguro hindi ko na kayo isabay sa lahat ng ito. Easily nating gagawin yan lahat-lahat and pakita ko sa inyo ang outcome niya afterward. Good morning! Yan, kahapon mayroon tayong na-transplant dito and looking good. Looking good sila. Yan, update natin yan. So, hopefully masubaybayan nyo hanggang sa magkaroon tayo ng productive na harvest. At para maprotektahan natin sa sobrang init, nilagyan natin sila ng konting shelter. Ganyan. Diba? Shelter na sila.